and sa lahat ng mga kapatiran natin, and sa lahat ng mga nanonood po sa atin. Sa mga kapatid po dyan sa Magdirig, pinagpapawanin po natin, hindi po tayo magkakasama-sama mamayang hapon sapagkat hindi pa po tayo pinapayagan ni Kapitan. So, we respect the decision of our barangay captain. So, hintay-hintay lang po tayo. Hopefully, Lord willing, baka Sunday, payagan na po tayo na mag-worship ulit dyan sa Magdirig. So, pansamantala, habang wala pa po, dito po tayo, makijoin po tayo rito. Sa lahat ng mga kapatiran po natin sa buong mundo, sa lahat ng naabot nito, magandang umaga po sa inyong lahat. And sa lahat ng mga kapatiran natin na medyo tinamaan ng virus, kasama po kayo sa aming mga panalangin. So ang ating pag-aaralan po sa umaga nito, from Matthew chapter 13 verse 1 to 9, the parable of the sower. Mahalaga po sa akin itong parable of the sower na to sapagkat para po sa kaalaman ng lahat, this was the first message that I ever preached last May 6, 2001. So first time na tumayo ako sa pulpitong ito rin ito, ito yung unang-unang tinuro ko, the parable of the sower. So nung nakita ko to, sabi ko, parang magandang pag-aralan ulit at magandang i-share ulit para sa mga kapatid. And sa ganon, makita ko na rin, para ma-challenge ko rin ang aking sarili siguro, makita ko na rin kung gaano na nga ba kalaki ang inilago ko mula nung naituro ko itong lesson na to dito po sa lugar ng Tugigaraw. So from Matthew chapter 13 verse 1 to 9, basahin po natin. Ang sabi niya riyan, ng araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat at nakisama sa kanyang lughang maraming tao. Ano pat lumulan siya sa isang daong at naupo at ang buong karamihan ay nangatayo sa baybayin at pinagsalitan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga na sinasabi, narito ang mga hasik ay yumaon upang maghasik at sa paghahasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan at dumating ang mga ibon at kinain nila at ang mga iba'y nangahulog sa mga batuhan na do'y walang sapat na lupa at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa at pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo at ang mga iba'y nangahulog sa mga dawaga at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon at ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa at nangagbunga ang ilay tig-100 at ang ilay tig-60 at ang ilay tig-30 at ang mga may pakinig ay makinig. Gusto ko pong pagtunan natin ng pansin yung sinabi dyan ng ating Panginoon. Yung mga may pakinig ay makinig. Kaya po sa mga oras na to, sa mga kapatid po natin, kasama na nakikinig, kami po i-appreciate po namin kung kayo po magko-concentrate ng pakinig patungkol po sa ating gagawing pag-aaral. From verse 1 to verse 9, nabasa po natin yung sinasabi nating talinghaga. Kaya lang kung titigil po tayo sa verse 9, hindi po natin lubos na mauunawaan kung ano nga ba yung sinasabi dito ng ating Panginoon si Jesucristo. Maaring ilan sa mapupulot lamang po natin dito, merong inihasik, merong buto na inihagis ng isang nagtatanim, yung ibang buto napunta sa daanan, yung iba sa patuhan, yung iba sa dawag, yung iba sa mabuting lupa. Yung mga nasa mabuting lupa, tumubo na. And para sa mga magsasaka, ako nangunawaan ko na madaling maintindihan para sa mga magsasaka. Pero paano sa mga hindi? Ano nga bang kahalagahan ng talinghagang ito? Bakit nga ba ito nasusulat sa Biblia? Yun po yung titignan natin sa ating pag-aaral. Point number 1 po natin, why is the parable so important? Bakit nga ba napakahalaga ng talinghagang ito? Kung bakit kinakailangan nating pag-aaralan? Una, sabi niya, the parable teaches us the importance of preaching and spreading the gospel. Bakit po? At kung ating babalikan yung ating binasa, merong itinanim na buto. At kung ating uunawain, yung itinanim na buto, wala pong iba yan, kundi yung salita ng ating Panginoong si Jesucristo. Matutunghayan po natin yan mamaya
sa mga susunod na bersikulo kung paano yung buto na itinanim nung nag-ahasik ay ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga po yun yung sinasabi ko sa inyo na huwag po tayong tumigil dun sa verse 9. Ipagpatuloy po natin dahil mayroon pa pong mga kasunod yun. Doon sa mga kasunod na bersikulo, doon natin mauunawaan kung ano nga ba ang nais na ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon. Kung ano ang nais na ituro sa atin. Pero bago po natin tunghayan yung sabi niya rito, tinuturo sa atin ng parable of the sower yung importance of preaching and spreading the gospel. In Mark chapter 16 verse 15 ang sabi niya, at sinabi niya sa kanila, magsiyaw kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Meron pong utos dito. Ano po? Ito po yung utos sa mga alagad ng ating Panginoon. At kapag tayo po'y Kristiyano, kapag tayo po'y sumunod sa salita ng ating Panginoong Jesucristo, nabautismuhan tayo rin po'y nagiging alagad. At bilang alagad ng ating Panginoon, kasama po tayo doon sa mga inutusan na tayo'y mangaral ng ebanghelyo. Kanino po? Sabi niya dyan, sa lahat ng kinapal. Hindi po tayo mamimili kung sino yung gusto nating turuan. Hindi natin pwedeng sabihin na yung taong yung matigas ang ulo, hindi ko tuturuan yan. Iiwasan ko yun. Hindi po pwedeng gano'n. Hindi po natin pwedeng sabihin, dito lang ako sa mga mababait na tao. Mga mababait na tao lang ang tuturuan ko. Hindi po. Ang itinuturo po ng ebanghelyo, sabi niya, ng salita ng Diyos, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Makikita natin dyan sa outline natin, sabi niya, the parable teaches us about the hard times of planting the seed. Ano po yung pinaplant dyan na sinasabi? Yung pinaplant natin, yung itinatanim dyan na sinasabi, walang iba kundi yung salita ng ating Panginoon, kundi yung ebanghelyo. Ang tanong, sabi, madali ba ang mangaral ng ebanghelyo? Mahirap po. Hindi ba sabi nga dyan, ang utos dyan, magsiyahon kayo sa buong sanglibutan, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Hindi po lahat tatanggapin ang ebanghelyo. Hindi po lahat ng tuturuan natin ng ebanghelyo tutubo yung salita ng Diyos. Hindi po lahat i-welcome po tayo. Kaya po napakahirap. Ano po? Isa pa, sabi po niyan, why is the parable so important? The parable prepares us and it tells us of the hardships of sowing and reaping. Hindi po ganun kadali magtanim. Ano po? Sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14 sabi niya, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Ano pong connection niya sa mga nagtatanim? Ano pong connection niya sa mga nagtuturo po ng ebanghelyo? Ang connection po niya mga kapatid, mga kaibigan, napakadali lang po. Ano po? Tayo po na nagtuturo ng ebanghelyo, ang nais po natin, yung mga taong nakikinig, malaman po nila yung tamang daan na dapat nilang tahakin upang sa ganon, huwag silang maligaw, huwag silang magkasala, huwag silang mapunta sa impyerno. Kaya lang, sa ating pagtatanim ng salita ng Diyos, sa ating pangangaral ng ebanghelyo, mas madalas ang gusto ng mga tao doon sa maluwang na daan. Ayaw nila doon sa tamang daan na itinuturo natin. Ayaw nila doon sa tunay na daan na kung saan naroroon ang kaligtasan. Remember, sabi sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Meron pong tamang daan. Ang tamang daan papunta sa ating Panginoon, sa ating Diyos, ay ang pakikinig at pagsunod natin sa mga utos o salita ng ating Panginoong Jesucristo na matutunghayan natin sa ebanghelyo. Kaya lang, kahit na po gaano tayo kagaling ng mga mangaral, kahit na po dala-dala pa natin yung Biblia, hindi po lahat makikinig. Sabi dyan, sapagkat makipot ang pintuan, makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasusumpong doon. Marami po tayong kakaharapin na challenges, marami tayong kakaharapin na mga disappointments bilang mga mangaral ng ebanghelyo ng Diyos o bilang mga Kristiyano, dahil kahit tayo ng mga Kristiyano, kasama po sa responsibilidad natin na ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya po, dito sa parable of the sower na to, it tells us of the importance of the sower. Paano makikinig yung mga tao kung walang mangangaral?
Paano merong tutubo na butil ng buto kung wala pong maghahasik, kung wala pong magtatanim? Kaya po napakahalaga na ating pag-aralan itong parable of the sower. Letter C, sabi niya, it tells us of the hearts of men. Ito na po yung binasa natin kanina. Doon sa Matthew chapter 13, verse 4, 5, 7, at saka verse 8. Sabi niya, merong 4 types of soil. 4 na klase ng lupa. Ano yung una? Maaring yung tao ay yung puso ay o yung soil, wayside soil, yung tinatawag nating klase ng lupa na nasa daanan. Anong klaseng lupa yung nasa daanan? Hindi naman po malambot. Ano po? Yung lupang nasa daanan matigas. Maari din naman yung ibang mga tao, sabi niya, men can be as stony as places. Men can be as stony as ground, or men can also be as the good ground. Tandaan po natin, pag sinabi natin parable, ito po ay story, isang klase ng istorya na ito po ay ikinukumpare sa tunay na pangyayari or sa tunay na buhay. Kaya nga po tawag yan is parable, or it is parallel to our tinatawag nating totoong pangyayari sa ating buhay. So yung kwento ni Jesus, ito po ay iuugnay natin sa nangyayari sa ating tunay na buhay. Tignan po natin. Sabi yan, Christ explains the parable in verse 18 down to 23. Sabi ko kanina, Matthew chapter 13 from verse 1 to verse 9, hindi pa natin lubusang maiintindihan kung ano nga bang sinasabi ng ating Panginoon. Sa katunayan, kahit yung kanyang mga apostol, tinanong nila si Jesus, anong nais mong ipahiwalay? Anong nais mong ituro? Kaya nga po sa verse 19, verse 18 down to 23, ito yung nais na ituro ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Sa verse 19, sabi niya, regarding the wayside ground, kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso, ito yaong nahasik sa tabi ng daan. A person who does not understand the message at first. Diba? Kasi nakita natin sa Matthew chapter 13 verse 19, sabi niya, kung sino man ay nakikinig ng salita. Itong taong ito matigas yung kanyang puso animo na sa tabi ng daan. Pero ang point ko rito, nakikinig siya ng salita. Nakikinig siya ng mga aral ng ating Panginoong si Jesucristo. Matigas nga lang yung kanyang puso. Ano yung dahilan kung bakit minsan yung mga tao matigas yung kanilang mga puso? Diyan sa point number 1, sabi niya, a person who does not understand the message at first. Maaaring confused. Na-experience na po natin yun. Uupo tayo sa isang lugar, merong nagtuturo sa harapan, salita ng salita yung tao sa harapan, nakikinig naman tayo, pero hindi natin naiintindihan. Sa tingin po natin, papasok sa puso natin. Sa tingin po natin, ma-absorb po natin. Hindi po natin ma-absorb kung hindi natin lubos na nauunawaan yung kanyang itinuturo, gaya ng sabi sa Hosea, chapter 4, verse 6, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Bakit nasira yung kanyang bayan? Kulang sila sa kaalaman. Ibig sabihin, hindi nila naiintindihan yung mga dapat nilang malaman. At bakit sila nagkulang sa kaalaman? Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka, upang ikaw ay huwag maging saserdote ko, yamang iyong nilimot ang kautusan ng Diyos, akin namang kalilimutan ng iyong mga anak. Makikita natin, nagkulang ng kaalaman yung kanyang bayan sapagkat mayroong isang dapat na nagtuturo ng salita o nagpapahayag ng kaalaman sa kanyang bayan. Anong ginawa niya? Nakwil na yung kaalaman. Meaning to say, hindi niya itinuro ng maayos sa mga dapat na magkaroon ng kaalaman. Now, kung hindi natin ituturo ng maayos yung salita, may mangyayari po ba? Kaya kung mangyayari, hindi maiintindihan yan ng mga tao. So sabi roon verse 2, before they are able to understand the message,
it is snatched away by the wicked one. Para hindi manakaw yung salita ng Diyos, anong dapat gawin? Nakita na kayo ng magsasaka na nagtanim. O kahit yung mga plantito sa kaplantita natin, kapag nagtanim kayo ng buto sa ibabaw lang, o ibinabaw po natin, tinatabunan po natin. Ipiniprepare po natin yung lupa. Hindi tayo nagtatanim doon sa alam nating matigas. Diba? Bago natin itinim doon sa lugar na matigas, ang gagawin natin? I-prepare po muna natin yung lupa. So mayroong isinasabi dito. Minsan yung paghahasik natin, tayo sige gusto natin maghasik, hasik dito, hasik doon, hasik dyan. Kahit na hindi karapat-dapat nahahasikan. Hindi ko rin sinasabi huwag na natin turuan yung mga tao matitigas ang puso. Ang sinasabi lamang po natin dito, in order for them to understand, kailangan may prepare muna natin sila. Dahil kung hindi natin may prepare at hahayaan natin kasing tigas ng tabi ng daan yung kanilang mga puso, hindi po nila maiintindihan kung ano yung ating itinuturo. They are perhaps, sabi niya, they are perhaps willing to understand but are unable to understand before the message is snatched away. Imagine nyo, ito yung daan, naglagay ka ng butoryan, hindi mo tinampunan, hindi mo inayos, anong mangyayari dyan? Bago man tumubo yan, merong darating na ibon, kakainin yung buto, hindi na makakapit. Di ba? So hindi po natin sinasabi dito na yung mga nasa wayside ground o yung mga tao na yung kanilang puso ay animo nasa tabi ng daan, wala ng pag-asa, may pag-asa pa po sila. Nagkataon lang matigas yung kanilang puso, ang dapat lamang po natin gawin is i-prepare natin yung kanilang mga puso. Next, sabi niya rito, point letter B, meron din namang napunta doon sa stony ground. Sa verse 20 ng Matthew chapter 13, at ang nahasik sa mga batuhan ay yung nakikinig ng salita at pagdakay tinatanggap ito ng buong galak. Meron naman po yung mga nakinig. Di ba? Tinanggap nila yung salita. At nung narinig nila yung salita, agad-agad na tinanggap nila. Kaya lang ang problema, yung kanilang puso, animo batuhan. Nakakita na po kayo ng puno na tumupo sa puro batuhan, bibihira na po. Pag puro bato, hindi po makaka-penetrate yung ugat, hindi po lalaki yung buto. Ang sabi riyan, those described as stony ground immediately received the word with joy. However, ngunit, subalit, datapwat, pero, because they have no root, they only endure for short time. Maglagay ka ng buto sa batuhan, maaaring nakatago ng konti sa batuhan kaya hindi makita ng mga ibon, tutubo yun. Pero panandalian lang. Ibig sabihin, yung batuhan, may mga awang doon. So yung puto, mauulog doon sa mga awang. Kumbaga, yung puso mong medyo bato-bato, may awang sa gitna, tinanggap niya yung salita ng Diyos, pumasok doon sa iyong puso. Pero dahil bato-bato yung puso mo, pagkaroon mo ng ugat, hindi makaka-penetrate. Hindi lalaki ng maayos. Diba? Sabi noon sa 1 Peter chapter 4 verse 12, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay. Sino pong kausap ni Pedro rito? Ang kausap po ni Pedro rito, wala pong iba kundi mga Kristiyano. At ang sinasabi ni Pedro, yung mga pagsubok na darating sa atin, mga pagsubok na parang hindi karaniwan. Meron po tayong halimbawa. Diba? Kung babalik tayo sa Matthew chapter 4, right after na mabautismohan ng ating Panginoong Jesucristo, saan siya nagpunta? Nagpunta sa ilang. Diba? Ang ginawa niya nag-fasting. After niya nag-fasting, eto si Satanas. Anong ginawa ni Satanas? Ginawa ni Satanas, tinukso niya ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ko nga, sino kadalasan ang tinutukso ni Satanas? Yung kasama niya o hindi niya kasama? Kaya kung kasama na ni Satanas, hindi niya tutukso dahil kasama na niya.
Ang tinutukso ni Satanas, yung mga Kristiyano, yung mga tapat na naglilingkod sa ating Panginoong si Jesucristo. Kaya nga pag tayo, sabi niya rito, yung mga naknahasik sa batuhan, nakinig ng salita, nung napakinggan nila yung salita, agad-agad nilang tinanggap. Kaya lang, matigas pa rin yung kanilang puso, yung kanilang ugat, hindi pa lumalago, hindi makaka-penetrate sa loob, hindi makakakuha ng sustansya, meaning to say, yung buto hindi magmamature. Kapag hindi nag-mature, pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng hangin, ng ulan, ano mangyayari dun sa tumubo pero hindi naka-penetrate sa lupa? Babagsak, malalanta, mamamatay. Ganon din po tayo mga Kristiyano. Christ explains that when tribulation or persecution arises because of the word, he immediately stumbles. Di po ba? Sabi nga, no? At ang nahasik sa mga batuhan ay yung nakikinig ng salita at pagdakay tinatanggap ito ng buong galak. Ngayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal. At pagdating ng kapigatian o pag-uusip dahil sa salita, ay pagdakay natitisod sila. Kaya po, lagi po namin ine-emphasize, ini-encourage ang bawat kapatiran na patuloy na pag-aralan sa banal na salita. Patuloy na mag-attend sa mga Bible study, patuloy na makinig sa mga pangaral. Kaya nga sabi sa Hebrews chapter 10 verse 25, let us not forsake our assembly. Ano bang ginagawa natin sa ating assembly? Ini-exhort natin ang bawat isa. Nagtuturuan tayo, nag-aaralan tayo upang sa ganon yung ating mga ugat lumago, makapenetrate sa ating mga puso, maging mature tayo, at meron mang dumating na mga pagsubok sa atin, hindi po tayo basta-basta babagsak at mamamatay. Kung hindi po natin magagawa yun, wala po tayong kaibahan doon sa mga taong ang puso parang mga bato. Ano po? Meron din pangatlong ground. Sabi niya, the thorny ground. At ang mga nahasik sa mga dawagan ay yung dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yaoy nagiging walang bunga. Nakinig ng salita, tinanggap nila yung mga salita, naging Kristiyano rin po itong mga to, kaya lang merong pagsubok. Ano po? Merong pagsubok na dumarating sa atin. Sabi diyan, however, the cares of this world and the deceitfulness of riches choked the word, and he became unfruitful. Dahil sa kayamanan, dahil sa pera, dahil sa kasikatan, ano po nangyayari? Ano po nangyayari? Kung hahayaan po natin yung kasikatan, hahayaan natin yung kayamanan, hahayaan natin yung pera na mamagitan sa pagitan natin ng Diyos, ano mangyayari sa atin? Darating po yung time, makikita natin ang ating mga sarili, hindi na po tayo lumalago. Namamatay na rin po pala tayo. Hindi po tayo nagbubunga. O maaaring manatili po tayo Kristiyano. Manatili tayo naglilingkod sa Diyos. Pero sabi niya riyan, yaoy nagiging walang bunga. Anong silbi ng isang itinanim mo pag hindi nagbubunga? Nagtanim ka ng mangga, 30 years na mangga mo, hindi nagbubunga, matutuwa ka? Hindi. Siguro kung may ari, papatayin ko na yun, papalitan ko na ng ibang puno para mas mapakinabangan ko pa. Diba? Pag pinatay mo yung puno, pag yung panggatong na pakinabangan mo pa, nakatipid ka sa gasol. Hindi ko ba? Ganyan yung mga Kristiyano, nakinig, tinanggap yung salita, pero sa kanilang paglago, kasabay ng paglago nila, kasabay nila yung kanilang problema sa kayamanan, karangyaan, kasikatan, pera. Dumarating yung time, mas mahalaga na yung pera, mas mahalaga na yung kasikatan, mas mahalaga na yung karangyaan. Oo, Kristiyano ka pa rin, pero hindi ka nagbubunga. Bakit hindi ka nagbubunga? Dahil araw ng linggo, Brad, may trabaho kami, hindi mo na ako aatin. 3 linggong dire-diretso yung trabaho mo ng linggo, hindi ka aatin. Tapos babalik ka, once a month ka lang na mag-aatin. Anong bunga mo? Tapos paglabas mo, hindi ka pa makapangaral. Mayroon kang bunga. Diba? Ang sabi riyan,
The man, like the stony ground, also sways away after hearing the word. In Hebrews chapter 3 verse 13, sabi niya, ngunit kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw. Ilang beses po? Sabi niya, araw-araw. Yung mga Kristiyanong kasabay sa paglago ng mga dawag, kasabay sa paglago ng kayamanan, karangyaan, pera, makikita mong araw-araw nagsasaliksik. Kaya nga meron tayo sabi doon sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lagay po natin sa unahan ng Panginoon. Sabi rin sa Biblia, you cannot serve two masters at the same time. It's either you hate the other one or you love the other one. Kaya po, ano po mas mahalaga po sa atin? Di po ba? Sabi riyan, samantalang sinasabi ngayon, pagkapapagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Yung bang kasalanan, magpapakita yan ng lantaran? Kapag ba dadayain ka ng kasalanan, sasabihin sa iyo, dinadaya kita, kasalanan ako. Yung may papakita sa atin ng kasalanan. Hindi po mga kapatid. Ano po? Hindi po. Kaya nakita niyo yung mga alak ngayon? Yung mga alak ngayon mapapait po ba? Tinatanong ko minsan yung mga umiinom. Yung mga alak ba ngayon mapapait? Sabi nung ilan, hindi brand, parang juice lang. Meron yung mga bagong brand ng alak ngayon, tinatawag nilang Tanboy Ice. Merong bubblegum flavor, o kung ano-anong flavor. Anong lasa niya? Lasang bubblegum brand. Bakit brand? Sabi, lasang bubblegum. Hindi ako umiinom ha. Sabi niya, so ibig sabihin, pag bubblegum, mag-i-enjoy ka o hindi? Mag-enjoy ka. Dahil di mo malalasahan yung mapait na alak. And then later on, pagka nakainom ka, nag-enjoy ka dahil masarap yung lasa, unti-unting nalalasing ka na. At kapag nalalasing ka na, unti-unti na nakakagawa ka na ng mga bagay na hindi na ayon sa gawain ng isang Kristiyano, sa gawain ng isang matinong tao. Kaya kung maririnig natin yung mga nangyayaring krimen sa labas, bakit ng rape? Lasing. Bakit nanaga? Lasing. Nakarinig na ba kayo ng nanaga? Taong matino? Wala no. Bihira. Kadalasan, dahil nasa influensya ng alak. Dahil ganun yung kasalanan. Yung kasalanan, tinatakpan yung kanyang pandaraya sa atin. Ganun din tayo. Kapag tayo, yung klase ng puso po natin, kagaya ng thorny ground na hindi natin nililinis, na hinahayaan natin habang lumalaki yung salita ng Diyos, kasabay doon yung kayamanan, karangyaan, kasalanan. Take note, darating ang panahon, mas mamamatay yung salita ng Diyos at mas lalago yung kasalanan at hindi po tayo magkakaroon ng bunga. But then, sabi niya, meron din naman yung klase ng mga puso na tinatawag na good ground. Sabi niya, verse 23, at ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakauunawa ng salita, na siyang katotohanan nagbubunga, ang ilay tig-100, ang ilay tig-60, at ang ilay tig-30. Tingnan nyo ulitin kong basahin. Sabi niya, yung nahasik sa mabuting lupa, siyang duminig. Pagkatapos pinakinggan, tinanggap kagad? Yes, sabi niya, nung napakinggan niya yung salita, siya ay nakaunawa or inunawa niya, naintindihan niya ng maayos yung salita ng Panginoon. Kaya nung tinanggap niya yung salita ng Panginoon, alam niya, naiintindihan niya na kasunod ng pagtanggap niya ng salita ng Panginoon, nandyan kasunod yung mga pagsubok. Andyan kasunod yung mga kadayaan ng kasalanan. Diba? Kung ating babalikan yung kanina, yung nahulog doon sa tabi ng daan, sabi, gusto nitong makinig. Nakikinig siya, kaya lang hindi niya maunawaan. Kaya, ano nangyari doon sa salita ng Diyos? Ano nangyari sa bato? Kinahay na lang ng ibon o kinuha ni Satanas na wala na. Doon sa pangalawa na sabi rin, napunta sa mga batuhan, nakinig, tinanggap ka agad yung salita ng Diyos. Kaya lang ano?
Tinanggap niya lang, hindi niya lubos na naunawaan, kaya pagdating ng mga pagsubok, ano nangyari? Hindi siya nakatubo ng maayos, namatay siya, nawala yung kanyang pananampalataya. Yung nahulog doon sa dawag, sabi niya, ganun din, tumutubo, maayos siguro yung lupa, kaya nga merong kasabay na mga tumutubo na mga ibang mga dawag o mga tinik, kaya lang kailangan lang po natin linisin yun. Unawain natin na tayo mga anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanya, dapat ang priority lang natin ang ating Diyos. Ngayon itong mga nahulog sa mabuting lupa. Hindi ba nung ginagawa ng mga magsasaka natin? Kapag tumutubo na yung palay ng ginagawa nila doon sa lupa, hinahayaan nilang gano'n? Hindi po eh. Nililinis nila yun, binubunot nila yung mga tumutubong damo. Yung mga tinatawag nating malapagay, parang palay din ang itsura, tatanggalin nila yun dahil pag hindi nila tinanggal, darating ang panahon yung palay mismo mamamatay. Bibigyan nila ng fertilizer, lalagyan nila ng patubig, inaayos nila, pinapanatili nila na maayos yung lupa. At pag nangyari ng gano'n, ano po mangyayari? Magbubunga po yun. Diba? Sabi niya, he hears the word of God and he understanding. In Matthew chapter 5, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ulitin ko, sabi niya, yung may malinis na puso. Yung pusong malinis po ba, kasabay doon yung mga dawag? Kasabay yung mga tinik? Kasabay na tumutubo ng salita ng Diyos, yung karangyaan, yung kayamanan? Hindi po. Yung malinis na puso po ba, isa po ba itong klase ng lupa na puro bato? Hindi po mga kapatid. Hindi po mga kaibigan. Sabi niya, kapag meron po tayong malinis na puso, kapag maayos po yung ating foundation na tinatawag po natin, sabi sa verse 2, sa point number 2, he then bears fruit and produces in different amounts of abundance. Ulitin po natin basahin, sabi niya, at ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang tumirinig at nakakaunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tig-100, ang ilay tig-60, at ang ilay tig-30. At kapag ikaw yung naghasik, nakita mong tumubo yung iyong tinanim, lumaki at nagkaroon ng maraming bunga, masaya ka o hindi? Ako po'y mas magiging masaya. Ipapangalandakan ko po na yung aking itinanim, maayos po bunga. Bakit naging maayos ang kanyang pagtubo? Bakit siya nagkaroon ng maraming bunga? Dahil naitanim siya sa maayos na klase ng lupa. O naitanim ang salita ng Diyos sa maayos na klase ng puso. Number 3, sabi niya, a person who remains faithful after hearing the word despite the tribulations and the cares of the world. Yan po yung klase ng tao, klase ng Kristiyano na napuproduce kapag yung puso niya maganda. Kapag yung puso niya hindi matinig, kapag yung puso niya hindi matigas. Yan po yung klase ng Kristiyano na napuproduce ng salita ng Diyos. He endures through hardships, the temptation of the devil, and continue to grow in the Word and as a Christian overall. Yan po yung nangyayari sa salita ng Diyos kapag malinis po yung ating puso. Siyempre, hindi po tayo matatapos kung hindi po natin ito i-apply sa ating buhay. For our application, sabi niya, ano ba napag-aralan natin? What did we learn? Number 1, as Christians, we should be sowers of the Word. Bilang mga Kristiyano, kailangan ipahayag po natin ang salita ng Diyos. In Galatians chapter 6 verse 9, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga gihimago. Darating yung time, magkakaroon po tayo ng maraming harvest. Pero paano tayo mag-harvest? Paano darami yung mga taong susunod sa salita ng Diyos kung hindi po natin itatanim yung salita ng Diyos sa kanilang mga puso? Patuloy po tayo na mangarap. Patuloy po natin na ibahagi ang salita ng Diyos, itanim sa mga puso ng mga tao sa paligid natin. And darating ang time, sabi ng Biblia, tayo po ay aani. Kung
kung hindi po tayo mapapagod sa paggawa ng tama. We must be willing to sow the seed and try to spread the word of God. In 2 Timothy chapter 4 verse 2, sabi niya, ipangaral mo ang salita. Ano pong ipapangaral po natin? Yung salita. Kaninong salita? Salita po ng Diyos. Ipangaral ang salita, magsikap ka sa kapanuhunan at sa di kapanuhunan. Ibig sabihin, kapag nangaral ka, nagpunta ka sa isang lugar at hindi ka tinatanggap, hindi yung magiging point para subuko ka na. Sasabihin mo sa sarili mo, ayaw naman nila akong tanggap ito, hindi na ako makangaral. Hindi naman ako pinapakinggan, hindi po. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng salita ng Diyos, ipangaral ang salita sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Tanggapin ka man nila o hindi ka man nila tanggapin, patuloy mo na ipangaral ang salita ng Diyos. Na sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi po yung bubula-bulahin po natin yung mga tao. Ano po? Sa pangangaral ng salita ng Diyos, sabi niya, sumawata ka. Sumaway ka. Diba? Pag sinabing sumaway, kapag nakita mo yung tao may ginagawang mali, sabihin mo, ituro mo sa kanya, ipaalala mo sa kanya kung ano yung tama niyang dapat gawin. Pag sinabing sumawata, ipigilan mo. Diba? Kaya lang sa gagawin mong pagsawata, sa gagawin pagsaway, sabi niya, pangaral ka na may buong pagpapahinuhon at pagtuturo. Huwag naman yung garapalan nga lang. Diba? Na kinakailangan sa ating pangangaral, may pagpapahinuhon, kasabay noon, habang sinasawata natin sila, habang sinasaway natin sila, itinuturo natin sa kanila kung ano ba yung dapat nilang gawin. Halimbawa, mayroon kang nakilalang hindi pa Kristiyano. Nakita mo yung nakilala mo hindi pa Kristiyano, agad-agad ba sasabihin mo, alam mo, ikaw makasalanan ka, hindi ka pupunta sa langit, sa impyerno pa din direkto. Sa tingin mo, papakinggan ka? Kahit na tama yung ginawa mo, pinangaral mo yung salita ng Diyos, ganun ang sinabi mo, kakakilala mo, hindi ka papakinggan. Pero kung sasabihin mo sa kanya, alam mo, Brad, alam mo, mahalaga yung kaluluwa mo eh. Dumating din ako sa pagkakataong ganyan din ako. Meron ako mga bagay na naiintindihan noon na akala ko tama pero hindi pala tama. Baka mas maganda kung babalik tayo sa Biblia, titignan natin kung ano yung tinuturo ng salita ng Diyos, kung ano yung mga dapat nating alasin sa mga ugali natin, kung ano yung mga dapat din na natin ginagawa, at kung ano yung mga bagay na tinuturo ng Diyos upang sa ganoon, umabot naman ako sa langit kasama kita. Hindi mo mas papakinggan ka nung nakilala mo. Kung gano'n sasabihin mo, sinaway mo siya, sinawata mo, na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Yan po yung gagawin po natin sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. Letter B, for our application, what did we learn from the different soils? Sabi niya, there are those who might take some time to understand the Word of God. Yung po yung sinasabi natin, nahulog yung buto, yung salita ng Diyos sa puso na nasa daan. Maaaring hindi pa nila naiintindihan ngayon. Pero para maintindihan nila yung daan, yung lupa na parang daan, para sa ganun meron tumupong buto ron, anong gagawin natin? Ang gagawin po natin, ayusin po natin lupa ngayon. Ipukultivate po natin yun. Palalambutin po natin, araruhin po natin yun. Hindi ko sinabing araruhin yung mga daanan, ano po. Ang pinag-uusapan na po natin dito, yung klase ng puso. Ang gagawin po natin, ayusin po natin. Bago natin taniman ulit, kinakailangan natin pangaralan sila. Ipaunawa yung mga dapat nilang maunawaan. And kapag sa tingin natin nauunawaan na nila, maayos na yung kanilang mga puso, saka natin taniman ang salita ng Diyos. Tutubo na po yung futuro. Number 2, sabi na there are people who hear the word but are unwilling to be faithful during hard times that Christians face. Alam po natin, meron ganyan. Ang problema, dahil hindi nakakatubo ng maayos yung salita ng Diyos, anong gagawin natin bilang mga Kristiyano? Tutulungan po natin sila. Gagabayan po natin sila. Na yung kanilang mga puso na parang bato-bato na matitigas, tuturuan po natin sila kung paano lalambot yun, kung paano nilang ahayaan na tumubo yung salita ng Diyos, magkaroon ng ugat yung salita ng Diyos, magagawa natin sa pamamagitan ng patuloy na pangangaral ng salita ng Diyos
sa kanila. Darating yung time, yung klase ng lupa na mabato, magbe-breakdown, magiging maayos na lupa, tutubo sila, magkakaroon ng bunga, at mas marami pa tayong maiuwi doon sa ating langit para makasama ang Panginoon. Doon sa number 3, sabi niya, there are those who hear the word of God and understand it, but love the word more than the Lord, and then follow it. Anong gagawin po natin? Alam po natin merong ganong klase ng tao, merong ganong klase ng puso. Hindi rin po natin sila susukuan. Pupuntahan po natin sila, tuturuan natin sila, ipapaliwanag natin, ipapaunawa sa kanila, i-remind sa kanila na tinanggap nila ang ating Panginoon Jesucristo. Dapat ang ating Panginoon ang kanilang priority dahil hindi rin naman sila pababayaan ng ating Panginoon kapag Panginoon ang nilagay natin sa priority. And that they must remember in 1 Timothy chapter 6 verse 10, sabi ron, that the love of money is the root of all evil. Hindi po masamang yumaman, ano po? Sabi ko po, paulit-ulit na sinasabi ko, hindi ko po pinipigilang yumaman ng mga tao. Ang sinasabi lamang po natin, huwag po natin ibigin ng salapi. Kung sakaling yayaman tayo, pagpapalain tayo ng Diyos, ilagay natin lagi sa unahan yung Diyos. Hindi po yung sasabihin natin, eto yung puso natin, patutuboy natin salita ng Diyos. Habang tumutubo, isasabay natin karangyaan, kayamanan. Darating yung tayo, matatabunan yung salita ng Diyos, sumamatay. Hindi po gano'n. Tanggalin po natin yung mga makakasagabal sa paglaki ng salita ng Diyos. And panghuli, number 4, sabi niya, then there are those who endures through hardships, continue to grow and bear fruit. Bakit sila nagpapatuloy? Tumubo sila, una pa lang, maayos yung kanilang lupa. Diba? Na-cultivate, well-fertilized, itinanim yung puturon, anong i-expect mo? Tutubo yun. Lalaki yun. Pero again, yung magsasaka, hindi porket nagtanim na dyan, uuwi, kahit maganda yung lupa, uuwi after 4 months, babalikan. Hindi po ganun. Patuloy pa rin po nating titignan, baka may tumutubong mga tinig, tumutubong mga damo, lilinis yung lupa, lalagyan ng fertilizer, patuloy natin, sisiguraduhin na maayos at maganda yung lupa para lumaki yung buto, mamunga, at maging successful yung ating kapatid na Kristiyano. And then sabi niya, let us see, how do we apply this to us today? Paano natin i-apply yan sa ating buhay ngayon? Number 1, we should consider what type of soil we would be. So sa mga nakikinig, sa mga nanonood, tignan po natin ang ating mga sarili. Pakiramdaman po natin ang ating mga sarili. Anong klaseng soil yung aking puso ngayon? Yung puso ko ba parang nasa tabi ng daanan? Yung puso ko ba mabato? Yung puso ko ba puno ng tinig? O yung puso ko ba magandang klase ng lupa? Saan klase ng puso mas tutubo yung salita ng Diyos? Sana po doon tayo sa magandang klase ng lupa. But, if we are poor soil, tanong natin ating sarili again, are we willing to change? Handa ba tayong magbago kung sakaling nakita natin na yung puso natin medyo matigas pa? Handa ba tayong magbago? Handa ba tayong i-cultivate yung puso natin? Handa ba natin gawin maayos, magandang lupa yung ating mga puso? Are we able to change? Makakaya ba natin? Sabi ko nga, sa ibabaw ng mundong ito, walang hindi imposible. Meron akong nakilalang taong napakatigas na tao. Sasabihin nga ng mga tao ngayon, pag nakita sila, ang bihira yung taong yan, nangangaral nga, nung unang panahon, sakit ng ulo yan. Diba? Maraming mga taong sakit ng ulo sa kanilang lugar. Pero ngayon, nagbago. Ibig sabihin, kung gusto natin magbago, kakayanin po natin magbago. Number 3, what will happen if we fail to change our hearts and turn not to God? Yung po yung tanong natin, ano po mangyayari sa atin kung sakaling hindi natin baguhin yung mga puso natin, kung hindi natin gawing magandang klase ng lupa yung mga puso natin, at hindi tayo susunod sa ating Diyos, ano po mangyayari sa atin? Isa lang po mangyayari sa atin. Sigurado po ko, kung hindi po susunod sa ating Diyos, ayon po sa Biblia, sila po yung pupunta sa
impyerno. Hindi po ako nagsabi nun. Biblia po ang nagsabi na sa lahat ng hindi maglilingkod ng tapat sa ating Diyos, sa lahat ng makasalanan, ang kanilang bahagi, sabi niya, ay sa dagat-dagatang apoy na nagdidinga sa asupre, o ibig sabihin, doon po sa impyerno. So para hindi po tayo mapunta sa impyerno, meron po tayong dapat gawin. The steps of salvation. Sabi niya, doon sa first part, ginawa ng Diyos yung kanyang part. Sabi niya, andun yung tatlo, God's part, yung Ama, He sent His Son. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Yun yung part ng Ama. Yung part ng Anak, anong ginawa ni Jesus? Ibinigay niya yung kanyang sariling buhay. Hinayaan niya umagos yung kanyang dugo doon sa krus upang yung dugo niya naaagos ang siyang maghuhugas sa ating mga kasalanan. Yun yung part ng ating Panginoon Jesucristo. Pangatlo naman, meron din dyan yung parte ng Espiritu Santo. Anong parte ng Espiritu Santo? Ibinigay ng Espiritu Santo sa atin yung ating Biblia na pinag-aaralan natin ngayon. Biblia na naglalaman ng lahat ng mga salita ng Diyos na itinuturo sa atin kung anong dapat natin gawin para magkaroon tayo ng kaligtasan. Ginawa nilang lahat, yung parte nila. Ano na lang po ang kulang? Yung parte natin mga tao. Ang parte po natin, sabi niya, una, we must hear the gospel. Kailangan pakinggan natin yung Ebanghelyo. Nagawa niyo na po ngayon. Ano po? Kung kayo po itong munghay, nakinig, nakipag-aral, pinakinggan niyo po yung Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil napakinggan niyo po yung Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon tayo ng pangalawa. Tayo magkakaroon ng pananampalataya. Saan po? Kanino po? Sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po kayo mananampalataya sa akin, mananampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo na siya'y anak ng Diyos at siya'y naibigay na siyang magliligtas sa atin. At pagkatapos natin manampalataya, malalaman natin na dahil nanampalataya na tayo kay Kristo, pagsisihan natin yung kasalanan natin. Ano ba yung pinakakasalanan natin na dapat natin pagsisihan? Yung unang, hindi natin pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Noon, hindi pa tayo Kristiyano, makasalanan tayo, ayaw natin manampalataya kay Jesus, kaya hindi tayo nakikinig. Pero ngayon naiintindihan natin yung salita ng Diyos, naunawaan natin na si Jesus ang tagapagligtas natin at anak ng Diyos, kailangan natin manampalataya sa Kanya at pagsisihan natin yung kasalanan natin noon na hindi tayo sumunod sa Kanya. And after that, after natin pagsisihan yung kasalanan natin sa pamamagitan ng ating bibig ngayon, ipapahayag natin na si Jesus ay anak ng Diyos at ating tagapagligtas. Bagay na hindi natin nagawa mo. Ipapahayag natin na tayo magkakaroon lamang ng kaligtasan sa pamamagitan ng Jesus. Hindi po nagtatapos po. Pagkatapos po natin makinig, manampalataya, magsisi sa mga kasalanan at ipahayag si Kristo, kailangan po natin mabautismuhan. Marcos 16:16, sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Nais po natin maligtas, kailangan po natin gawin lahat yan. Hear, believe, repent, confess, and let us be baptized. At kapag tayo nabautismuhan, again sabi ko, hindi po period, hindi exclamation mark. May question mark kasunod doon. Bakit? Dahil pagkatapos ng baptism, sabi roon, we must remain faithful until death. Kailangan panatilihin natin maayos yung ating paglilingkod sa ating Diyos. So kung meron man sa atin na nakikinig o nanonood na hindi pa po Kristiyano, kayo nakahanda na maging Kristiyano, maaari po kayong mag-message sa amin. Kung sakaling nasa malayo kayong lugar, maaari po kayong maghanap ng mga ministro na malapit sa inyo, na makakatulong sa inyo para kayo maging Kristiyano, mabautismuhan at magkaroon ng kaligtasan. Kung malapit lamang po kayo sa lugar, maaari po kayong magmensahe sa amin at kami po'y nakahanda na tulungan kayo para po kayo magkamit ng kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Sa ating kapwa Kristiyano, tinanggap na po natin kaligtasan. Manatili po tayo doon, huwag po tayong tatalikod sa ating pananampalataya sa Diyos. Kung sakali na tayo nagkasala, ang gagawin po natin, ipahayag natin ang ating mga kasalanan sa ating Diyos, manalangin tayo at tapat siya na tayo'y patatawarin. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.